Magandang gabi po sa ating lahat. Dumating na ang takdang araw at ay sa katuparan ang panalangin ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sa pagsilang Juan, muling pinagsalita ng Diyos ang nagiging ama nito na si Zacarias. Naging ganap sa kanilang harapan ang pangako ng mapagpalang Diyos. Mga kapatid, madama naman nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos. Tulad ni Juan na magiging tagapagpakilala kay Jesus, tayo rin ay mayroong natatanging misyon sa buhay. Ang tagapin ng Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Bilang panimula ng ating misyon, masitay po tayo. Mga kapatid, tumisa sa ating kahilingan, sa loob ng ating puso. Tapos, mga kabataan sa Diocese of Iba, tapos mga frontliners, at sa mga pasyente ng COVID-19. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sumunod sa panahon ng pagtuluan. Inamin ko sa mapapagaling ng Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng inyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng inyong salita na nakatawang tao sa sinapupunan ng mga nabirhen at nalaman sa aming piling, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasaulang hanggang. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang pagdating ni Elias ang siyang ganda ng muling pag-uugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nasa likod ng kapanganakan ni Juan na bumarito sa Espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Elias. Narito ang pahayag ng mga kapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang inanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong anak ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ng sugo at iakayag ang ating bukan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y nakakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalitay sa bakal at matapang na sapon. Darating siya para humatol at dadalitayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa tila at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging palugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihigit na araw ng Panginoon, tuturo sa inyo si Propeta Elias. Ngunit magpakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipigilan akong pumarihan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo pagmula natin. Kabukihan ng Panginoon, aking awit habang panahon.
awitin habang panahon. Sa aking pinili ako'y mayroong ipan, sa likod ng sitaming aking sinumpahan. Ang iyong angkan aking itatatag kailanman, sa paling-laring iyong kahilian. Ang kabutihan ng Panginoon aking awitin habang panahon. Sasabihin niya, ikaw ay aking Ama, ang Diyos panapalan ko, nagliligtas. Pag-ibig ko sa Kanya'y mananatili kailanman, para sa Kanya'y ibang hindi magwawakas. Ang kabutihan ng Panginoon aking awitin habang panahon. Ang kabutihan ng Panginoon aking awitin habang panahon. Sumayo ang Panginoon. At sumili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nakluwal siya ng isang sangkol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinapala ng Panginoon. At nakikalak sila sa kanya. Nang ikalawang araw, dumalo sila sa pagsusulit ng sangkol. Zacarias sana ang ipangalan sa kanya. Kaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala ina, wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya hinuyatan nila ang kanyang ama at itanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sangkol. Humingi siya ng masulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha
natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kabulutan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano na nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumak sa kanya ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyo ang lahat. Nangangalungan ang pangalan ni Malakias sa Hebrew ay mensahero, yung messenger ng Diyos. Sa totoo lang dapat ihanda ng mga mensahero o propeta ang daraanan ng Panginoon. Ito ay tungkulin nila. Kaya dapat maninig ang Panginoon kaysa ang mga propeta. Kung magdingin ang isang propeta, mas maliwanag siya kaysa Panginoon, mali ito. Kaya narinig mong bata ko isang kwento sa Korea tungkol sa namatay ang isang madre, tapos pumunta siya sa pintuan ng langit. Nakita niya si San Pedro. Tapos tinanong niya, baka sigurado ako may nandyan yung libro, ang pangalan ko nandyan lang. Pero hinarap ni San Pedro, pero walang pangalan. Kaya sabi ni San Pedro, ikaw, pupunta ka sa impyerno. Pero nagalit siya, tapos nagulat siya kasi inisip niya, akala niya, ginawa niya ang mabubuti para sa mga tao sa dating buhay. Pero nung dumating siya sa impyerno, nagulat ulit kasi nandyan sa impyerno ang parish priest nandyan. Kaya nagulat, tapos natanong siya sa parish priest, Padre, anong nangyari sa iyo? Tapos sabi niya, dapat tahimik ka sa kanila, yung bishop nandyan. Ibig sabihin, yung joke lang yung kwento, pero ibig sabihin, yung bilang mga pari at mga religyoso at saka mga bishop, yung mas mabigat ang tungkulin namin kesa yung mga tao. At saka minsan, ang reality natin, minsan nakikita ko hindi magandang pari sa parokya o sa komunidad. Baka pwede ako din hindi mabuting pari. Pero mas mabigat ang tungkulin namin kesa yung mga tao kasi lagi nakikita ko ang mga tao sacrifice para sa ating simbahan. At siya kasi dati sinabi ko, tumaba ako sa Pilipinas. Minsan naramdaman ko parang meron akong maraming kasalanan kasi nung tumaba ako sa Malata Church, nakita ko ang maraming street family kahit wala silang pagkain. Pero marami akong mga pagkain sa konvento. Kaya minsan lagi inisip ko, ginagawa ko ang mabuti para sa mga anak ng Diyos o hindi. Minsan lazy na ako,
bagong na ako, ayaw ko magdasal ng evening prayer at saka morning prayer. Pero agad isipin ko yung kwento ay ayaw ko pupunta sa impyerno. Kaya nagigising lagi, tapos nagdarasal ako ng morning o evening prayer. Kaya ngayon, kailangan namin yung mga pari, mga religyoso, mga bisyo, talaga kailangan namin ang dasal ninyo. Kaya mga tao, inisip ng mga tao, yung mga pari, yung mga religyoso talagang panan. Siyempre, yung isang side, tama, pero ibang side ay nagiging banal namin, naging banal kami dahil sa inyong dasal. Kung walang sa inyong dasal, hindi pwede. Anyway, minsan tinitikan ko ang gabi na yung gabi. Nasa langit ang mga bituin. Ang ilan sa mga bituin ay nagnining. Ang ilan ay maliwanag at saka mahina mga bituin. At minsan malakas, ang malaki, minsan maliit lang. Ito, lagi inisip ko ganitong mga bituin sa langit, parang sa ating buhay. Yung mga tao, mukhang talagang popular siya sa mundo. At saka halimbawa, mga BTS, mga Korean boy band, yung alam ng mga bata, sino sila. Pero kung isang tao, hindi natin alam, umiiral siya sa ating buhay kanya. Kaya ito, yung mga bituin ay nagpapaala sa akin ng pangako ng Diyos kay Abraham at Isaac at Jacob. Pararamihin ko ang inyong inako tulad ng mga bituin sa langit at ibibigay ko ang lahi mo, ang lahat ng lupain ito na sinasabi ko at mapapasa ito makailangan sa Exodus. Ginawa nila pagkakaya nila na sundin ang utos ng Diyos. Kaya lumalakad ang ating Diyos sa ating buhay. Siya ang nagiging Diyos natin at tayo naman ang nagiging bayan. Naging bayan niya. Baka tapos ng komedya ko. Tayong lahat ay parang mga bituin na sa langit sa ating mundo. Some stars are shining brightly, some are weak, some are small, some are large. Pero nagkakaroon tayo liwanag ni Kristo sa ating puso. Tayong lahat ay talagang liwanag ni Kristo sa ating mundo bilang isang Kristiyano sa isa-isa. Kaya nga sinasabi ng ating Diyos, tayo puputangin tayo sa paningin ng ating Diyos. Pinakalagahan niya tayo at iniibig. Sinabi ng Ebanghelyo ang pagsilang ni San Juan Bautista ngayon. Nagluwal si Elizabeth ng isang sangko na lalaki. Pero may isang problema ay Zacarias sana ang ipang-alam sa kanya. Pero sabi ni Elizabeth, hindi Juan ang ipang-alam sa kanya at saka huminis si Zacarias ng
masulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. Tapos nagulat ang mga tao na sinabi, maging ang mga kaya ang pagkakito. At ilauan natin ang mga hindi pangkaraniwan na nangyari na ito na ituro ang espesyal na pagtawag para kay Juan. Magiging ang mensahero ng Panginoon siya sa hinaharap. Si San Juan Bautista ay parang bituin din sa ating Diyos. Ang tungkulin niya ay dapat ihanda niya ang daraanan ng Panginoon. Nasa langit, nagnilingling ang mga bituin, pero sa tingin ko, nagliliwanag sila para sa ating mundo. Hindi sila nagyayabang sa sariling lakas. Na yung isipin natin na binibigay ng Diyos ang special pagtawag sa isa-isa para magliwanag sa ating mundo bilang isang Kristiyano. Ano ang ginagawa natin? Isipin natin ano ang expectation ng ating Diyos sa atin. Isip ko ang aking nanay. Gusto niya mas mayaman ang kanyang mga anak kaysa ang sarili niya. Sinasabi ng nanay ko, sinasabi ito nanay ay kayahan niyang buhay daw. Kahit nahihirap ang kanyang buhay, gusto niya ang kanyang iwanan sa akin o sa aking kuya. Sa tingin ko, nandito ang mga balanay para sila. Ang mga balanay lagi gusto dito ng mga magulang at gusto bigyan ng mga balanay sa inyong mga anak. Tapos, ito ay para sa sipuan para sa iyong anak. Pag-isipan natin ang ating buhay bilang Kristiyano sa panahon na pagkakataon ng Panginoon. Ano ang tinatawag ng Diyos espesyal na pagdating ang pagtawag sa atin sa isa-isa? Ano ang ginagawa natin bilang isang anak, isang nagtatay o bahay ng Diyos at sa isang miyembro ng inyong komunidad o isang Kristiyano para sa kaharian ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa ating lahat ay bituin sa langit. Kaya dapat maging bituin dahil sa langit para sa mga tao. Magliwanag tayo para sa mga tao bilang isang Kristiyano. Amen. Purihin natin ang poon na isang hirap sa Birhen Maria ng ating ina ng ating tagapamitan. Dalangin natin, Panginoon, tingin mo ang inyong sambayanan. Panginoon, bigyan mo ang iyong sambayanan. Para kay Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono at mga relihiyoso at relihiyosa, masalang ginawa ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at paglilingkod. Manalangin tayo. Para sa mga pinili ng ating lipunan, pahalagahan naman nila ang pagkatao ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pagpapalagay ng pagpapakanan at pagsasabuhay ng mga tulong ni Jesus. Manalangin tayo. Para sa mga nawawalan ng pag-asa,
Linapin nawa sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at magmalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Para sa ating pamayanan, matutunawang magdamayan at magbayanihan ang bawat isa upang lumago tayo sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Para sa mga yumaong, manahan nawa sila sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman, lalo na si Maniferda Beo. Manalangin tayo. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pagsalamat at espesyal na intensyon ng prayer family, Mr. and Mrs. Alan Castillo at Miss Percy Antonio. Manalangin tayo. Ang maraming mapamahal, ipatalo mo ang aming mga kailangan. May pagtiwang nawa namin na may kalak ang pagsilang ng inyong dakilang anak. Hiniling namin ito sa ngalan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalutan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkain ito na nagdulot sa amin ng ganap na pagsamba sa inyong kadakilaan
pag-ibig. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagtulong sa Kanya ay itinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pasilang niya ay kinanatigan ng pahalagahan Kanya sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay iniyak, isa sa kanyang kapatiran. Na iyong pinakahalaan namin ang kaligayang ay nanalig at naming lubos na maharap sa kanyang katilaan. Kaya sa mga anel na nagsisiawin ng papulis sa iyo na walang pagkalangitan kami ang tulad niyong kadakilaan. Maraming pangalan ikaw ang kanang-kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob ng ito upang katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagisan ko sa loob na maging handog, tinawagan niya ang tinatapay, pinasalamatan ka niya, pinakagyan niya iyon, tingnan ko sa kanya mga alagad at sinabi. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ipahandog para sa inyo. Kaya tinahan nung natapos ang bulan, tinawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyawan niya ang kalis sa kanyang malat at sinabi. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na bago ako lang hanggang ang aking mga lubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan, gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipinagyan ng iyong pananampalataya.
sila. Muli mabuhay kayo din ang anak ng mga pumanaw. Kawawa sila kapag sila yung kaliwanagan. Kawawa paginapatin kayo ng hanap kasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Biblia Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na nananang mga banal na namay dito sa daigdig ng kaluluwa ko sa iyo. May pagdiriwang namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
Cristo. Katawan ni 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 Cristo. Diyos, sumira.
mapamahal, aming pinapasalungo sa titinangan ay pagkalooban mo ng inyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawag na tiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat. Ngayon po ay gabi ng mga volunteers, kaya inaanyayahan ko po ang mga youth volunteers na pumunta sa harapan. Lahat po ng youth volunteers pumunta po sa harapan.
Christmas and Happy New Year. I remember you all, I remember all of you in my little prayer, and be safe and be happy and be happy. Okay? Wala po tayo yan. Ano po na ako. Thank you. Merry Christmas ulit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa Mary. Pagpalain ko ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyong kagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa